So alright guys, no? Matapos po ang mahabang paghihintay sa video ito. So ito na guys, no? Ready for assemble na tayo sa ating Mitsubishi 4M41 Montero Sport. So ito at malinis na. So nakahanda na po itong buhit. Ayan yung ating intake manifold valve cover na may bagong injector seal. At yan mga rocker arms, timing gears, camshaft retainer at oil pump, no? So tara guys, ako'y samahan ninyo para asimbulin natin itong ating 4M41 Mitsubishi. Medyo natagalan tayo guys, no? Gawa na ang dami nating ginawa. So nasisingitan po itong ating overhauling. So sa ngayon ay medyo late din yung upload natin, kaya pasensya na kayo. So ito na nga pala guys, na sisimulan na natin. Shout out nga pala kay Sir Alexander Arboleda, no, na palagi pong nakatutok sa ating mga videos. Sir, maraming salamat po, no, sa iyong panonood sa ating mga videos. Sa paglalagay nga pala guys, no, ng silicone or sealant ay dapat ay sakto lang, no, dahil hindi naman kailangan na sobrang kapal, no. Kung pakakadamihan po natin ang paglagay ng sealant, pagtaklob naman natin sa ating surface to surface na ikakabit ay ganun din po ang mangyayari. Ganun lang ang amount na kanyang maiipit. Yun lang, ang problema ay madumitig na, no, kung napasobra ang dami. Kaya control lang, parang ganito lang kanipis. Dito guys, no, medyo hirap tayo, no, dahil mag-isa nga tayong gumagawa, wala man tayong helper. Diyan talaga hirap ako magbuhat sa ganyang kabigat, no? Dahil yan ay solid, yan ay cast iron. Kaya ginamitan natin ng ating mahiwagang katulong na may kasamang tali na ating inuutusan na ibaba, itaas. So ganyan technique natin guys, no? Wala tayong helper na tao rito, kundi tayo lang talaga gumagawa ng paraan kung paano natin siya maikakabit ng ayos. Yan nga pala guys, ay yun yung boom namin, no, na ginagamit namin pang bunot ng mga makina. Ayan, ginamitan ng one hand pihit doon sa parilis, tapos yung isang kamay natin ayan ang nagko-control kung saang direksyon natin isushoot yung ating main bearing. Sa pagbubuo ng makinang ito guys, no, kahit yung mga nakaraang videos natin na nakita nyo, no, napapanood nyo, ay wala tayong tao na helper na nakibuhat, nakibaliktad sa sasakyan as ng makina, no. Ginagawa rin ng paraan kahit mag-isa. Kumbagay para-paraan lang yan kung paano nyo gawin na mag-isa. Ito mga side bolts nga pala guys, no, yung 12mm, yung hinahapitan natin ngayon, ay hindi na po kailangan i-torque yan, no. Ang ito-torque nyo lang dyan, yung gitna, yung main bearing mismo na bolt, yung puro itim. Yan. So yan na po talaga. So dito guys, no, ito-torque natin yung ating main bearing, no.
So maximum nga pala nito guys is 80 foot-pounds. So hindi tayo gumagamit ng ibang sukat kundi lagi tayong foot-pounds, no? So sa paghihigpit po nito guys ay magsisimula po tayo sa 20, 40, 60 hanggang 80 maximum po. At ito namang part na ito guys, no, ito po yung oil cooler ng ating engine. Just make sure lang guys na lahat ng o-ring papalitan dyan ng bago pag in-overhaul. Kasi pag yan ay may damage yung o-ring na hindi nyo pinapalitan, maaaring maglahok po yung ating engine oil at yung tubig, no. So baka magtaka kayo kung saan nanggagaling yung paghahalo ng dalawang liquid. Kaya lahat dapat dapat pinapalitan dyan ay talagang papalitan, no. O-ring lang naman dyan guys, no, madalas. Sir. Yung piston nga pala natin guys, no, hindi tayo nagpalit ng bago dahil yan ay original pa at wala naman tama. So yun pa rin ang ating gagamitin, ha. Maliban na lang kung nakitaan natin siya ng gas-gas or kayod, yun ay obligado talaga tayo magpapalit guys, no. At sa positioning naman guys, no, na piston ring gaya po ng inyong napapanood sa akin dati ay ganun pa rin na ginagamit natin dito, mapa diesel man o gasolina. Dito guys, after natin may kabit yung dalawang piston, syempre para advanced inspection tayo. So pipihit-pihitin natin guys, no, yung ating crankshaft, no. Ganon din po pag naikabit na rin tong dalawa, pipihit-pihitin pa rin. Dito naman guys, no, sa ating connecting rod, ang ating hapit ho dyan ay hanggang 40 lang yan, no. So ganun din, 20, 40 maximum na po yan. Foot-pounds pa rin tayo guys, no.
So dito ay pipihit-pihitin ulit guys na. At i-retight lahat. Saka paikutin natin yung ating crankshaft. Ang gamit nga pala natin guys no, na torque wrench, yung pong tinatawag na click type. Yan po ay 5 years mahigit na nagsiservisyo po sa akin no. Medyo may katagalan na rin, pero hanggang ngayon ayos pa rin. So ayan no, pipihit-pihit na naman tayo guys no. Para maramdaman natin yung kung swabe ba yung pagkalagay natin at saka yung hapit natin. Dito guys, papasok na natin yung ating balancer shaft no, right side. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga tamang procedure at tamang timing marks ng ating mga gears no, dahil ito po ay timing gear at saka timing chain yung ating 4M41 engine. Pagdating naman guys no sa ganitong yugto ng buhay ng isang mekaniko, pagdating sa overhauling, dapat talaga ay dyan ka masela no, sa timing at sa ating torque. Yan ang mga bagay guys na hindi pwedeng magkamali no. Dahil pag dyan ka nagkamali, mahirap buksan yan ulit pag yan nakakabit na mismo sa kaha. Kaya kahit na-install mo na siya guys no, sa tingin mo'y tama, ay i-review mo pa rin bago mo takpan. Sigurado. At eto naman guys, yung ating balancer shaft, left side no. May timing din yan guys. Ang purpose kasi ng guys no, ng balancer shaft ay para ma-less po yung vibration ng engine no. In short, yan po ang tinatawag na engine balancer. Kaya dapat nasa timing siya no. Kasi kung wala yan sa timing, useless din po yung ating engine balancer. At maaari din siya mag-cause ng mga vibration. Kaya pag ganito guys, dapat sure mo lagi yung yung timing. So ito na guys no. Anyan yung mga markang yan no. Yan ang itatama natin sa bawat gear. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano ang tamang timing. So dito ay kakabit ko lang muna yung mga gear. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yung mga timing marks no. So ito na guys no, dumako na tayo sa timing. Ayan, kung makikita nyo guys, makikita nyo yung number 1 dyan sa main crankshaft.
So ang gagawin natin dyan sa ngipin na yan, itatama lang natin yan doon sa malaking gear, doon sa gitna ng dalawang number 1, no? Yan. So simple lang siya guys, no? At pagdating naman dito sa kabila, sa balancer, sa oil pump. So ayan, symbol number 6. Yan, itatapat nyo lang din dito sa kabilang gear. Yan, ipasok nyo sa gitna. At sa kabila naman guys, ito yung balancer, kung ano yung mark dyan. Ay, number 6. Ito pala yung number 6, no? So, itatama nyo rin dyan sa kabila. So, ganun din kasimple. So, at dito naman sa may right side, number 3. Ganun din. Ngipin ng number 3, isushoot lang sa kabila dun sa malaking gear, guys, no? At dito naman, yung ating sa timing chain na timing mark, no? So, mamaya, ipapakita ko, guys. So, ito. Yung dilaw na yan, yung single, at itong double ay camshaft. Ito namang sa single ay para po sa ating crankshaft timing, no? So ganun lang, simple lang siya guys, no? Shoot lang natin dyan sa may butas at silipin natin dyan sa yan, ayan, yung yellow dapat makikita mo dyan sa labas, no? Saka natin ngayon lagyan ng chain lock para kahit anong gawin mo sa kadenang yan, sa timing chain, ay hindi na talaga yan lalabas doon mismo sa kanyang timing mark. Yan po ang nagsisilbing harang, no? Para hindi tumalbog at tumalon yung timing chain. At ito naman yung ating gear plate sensor. Yan po ang nire-read ng ating camshaft sensor. Hindi din yan guys, no? Pwede mabaliktad. Kaya pag kayo nagkakalas ay lagi niyo pong tatandaan kung ano ang posisyon. At dito guys, no, ito na po yung ating front cover. Silikon po guys ang gamit dyan, gawa ng wala naman pong gasket yan, no? So palilibutan lang natin siya ng silikon sa tamang dami lang po, no? Hindi yan pwede sobra, hindi rin kulang, para malinis tignan yung pag-compress niya sa silikon, no? Pag hinapitan natin yung tornilyo, para naman presentable tignan at hindi puro labis, no? Kaya talagang tama lang po. At dito, wag nating kalilimutan ang copper washer, no? Para hindi tumagas. Hindi po yan ordinary steel washer, no? Yan po ay copper washer. At kasama po yan sa ating overhauling gasket, no? Kaya sipagan nyo talaga magsukat ng mga makikita nyo copper washer. So makalipas lang guys ang ilang minuto o oras, eto na, tatakluban na natin yung ating makina para sa ganun po ay ating maitayo na, no? At maikabit na natin yung ating cylinder head.
Sa lahat guys na makintab na nakikita nyo dyan, no? Yan lang water pump, ang tanging bago. At eto na nga guys, no? Eto na naman si Carryworks. Langis na naman ang nilalagay sa cylinder gasket, no? Imbis na shell, langis ang kay Carryworks. Kanya-kanya naman talagang diskarte yan, no? Dahil sa matagal ng teknik ito ng Carryworks, kaya hanggang ngayon ginagamit niya pa rin ang langis. Ano kaya ang meron dyan? Ba't langis ang nilalagay niya? Pero hindi lang naman isa o 10 o 20 makina ang ginamitan niya ng langis. Kundi marami na, no? O di kaya yan yung tinatawag na wonder oil, no? Sa mga nagmamagaling dyan at mahilig mambas, no? Ay kayo na hong bahala kung anong masasabi nyo sa ginawa natin, no? Na langis ating nilagay sa cylinder head. So ayan, no? So dito guys, no, dahil mag-isa lang tayo, wala tayong helper, kaya ginamitan natin siya ng technique para magkaroon tayo ng katulong, no, magbuhat sa cylinder head. Yan, para maisentro natin ng ayos. So meron tayong ginamit diyan na hydraulic, no. Yung boom natin, yung pangkalas na makina. Yan, dahan-dahan hanggang sa may pasok at may sentro ng ayos. Sa ibang viewers guys, no, na nagsasuggest sa atin na lagyan natin ng medyo konting comedy. Pero isa lang masasabi ko, no, wala naman talagang comedy, walang biruan pagdating sa ganitong trabaho. Kaya ako laging seryoso sa inyo. Dahil kung hahaluan guys ng comedy, iyan ay magiging comedy din ang buhay mo sa paligid ng mga kasama mo, no. Kaya gawin nating seryoso. Dahil unang-una, ako'y sigurista talaga pagdating sa ganitong trabaho. At ayaw ko po talaga ng bagyak. Baka masira pa ang ating band record yan guys, no? Joke lang. At dito guys, ay na, magkahapit na, magsusukat naman tayo ng hapit ng cylinder head bolt natin, no? So, same procedure tayo guys, no? Simula 20 hanggang sa makuha natin yung kanyang maximum torque. At yun nga guys, ay nagma-maximum tayo dito ng 60 foot-pounds na. So, dapat yung procedure natin sa paghahapit ay sundan natin yung mga tornilyo. Hindi pwede kung saan-saan kayo magsisimula, saan nyo pasusundan. So, dapat ano guys, no? Nasa ayos yung ating pag-torque ng ating cylinder head. So dito guys, ilalagay na natin yung maliliit na pyesa, yung ating valve tappet, no? Kaya ingat-ingat tayo sa paglagay nito, dapat ay nasa ayos. At dito naman, so ito na guys, no, yung ating mga rocker arm. Sinabi kasing 441 guys, hindi ibang sukat ng kanyang rocker arm, no? Merong long, merong short. So dapat ay iayos nyo ang pagkakalagay, hindi sumala. Parang naglandfall na yata guys, no? Si Bagyong Karina, oh, lakas ng ulan at hangin. Ay Katrina pala, Katrina nga pala guys, no? Wow, ako din. Guys, yung intake side, rubber arms, so no? May long at saka short.
Bagyo kami. Ano? Dito naman guys, no, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano i-timing yung camshaft, no, sa kulay ng kadena. So ito na nga guys, no? Ito na yung ating camshaft timing. So bali yung dalawang pagkasunod na kulay dilaw ay itatama nyo lang guys sa marka ng camshaft gear, no? May dalawang tuldok po yan, bawat isa. So i-shoot nyo lang yung ano, yung may dalawang dilaw. Tapos guys, yung pihit nga pala nito ay pabaliktad, no? Sa mga magpapalit dyan ng timing chain o tensioner. So ito na guys, no? Ayan yung dalawang tuldok, itatapat nyo lang dyan sa kulay dilaw na chain. At sa kabila din guys, ganun din, no? So ayan, no? So ganun kasimple guys, ang 4M41 timing chain. At yan guys, no, baka akalain nyo tinakluban na natin ay tapos na yung itaas. Ay tinakluban ko lang guys, no, kasi baka magabuka, no. Temporary lang po yan. Unahin natin yung panggilid, saka na natin tapusin yung itaas, kasi yung injector natin ay hindi pa ho na ikakabit, no.
Tinambakan tuloy ako ngayon. At syempre guys, ito na yung ating bagong turbo. Kasi nagpalit tayo ng turbo, no? At dito, ito yung ating oil cooler. Hindi yan bago guys, no? Nilinis lang natin. Binalik natin kasi wala namang problema. So makalipas lang ang ilang sandali ay ito na guys, no, yung ating fuel injector, no? So hindi tayo nagpalit ng bago. May ginawa lang dito yung ating calibration, no? So ayan, mukhang bago. Andyan pa rin yun yung ating mark. Ayan, ibig sabihin yan pa rin yung injector natin guys, no? So ang pinalitan lang guys ay itong nozzle tip. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung namaga, oh. Iba yung tsura. At dito naman yung mga ibang injector na hindi namaga, pero lahat ng dulo ay pinalitan, ano. So dito, kabit na natin yung ating heater plug. Saka natin ikabit yung ating injector. At dito guys, isasalpak na natin yung ating injector number 1, no? Base sa marking na ating ginawa, no? Dahil sa hindi yan pwede magkapalit,
Dahil yan ay nakaprogram bawat isa kung saang cylinder sila nakaposisyon, no? Kaya kapag nagkalas kayo guys, no, lagyan nyo talaga ng marking, no? Lalong-lalo na kung wala kayong scanner na pang intercalibration data, no? Kaya yun lang, konting tip sa mga baguhan, huwag basta bunot ng bunot, no? Lagyan ng marking. Meron naman tayo guys, no, na scanner, pwede natin irambol yan, pero dahil sa medyo konting abala na rin kung mag injector coding pa tayo, dahil kukunin pa natin ang kanilang mga number bawat isa. So para mabilis na paraan at hindi ka na mag-injector code, so marking lang ang katapat yan guys, no? So kabilang banda naman tayo. So dito na tayo sa valve adjust, no? Simple lang guys, no? Paano i-adjust itong ating 4M41 engine. So yan, kung makikita yung marking na yan, dapat nakaayos yan, no? Itatapat nyo lang sa dikulay na kadena. Yan ay nakaposisyon na for injector number 1. So mag-a-adjust tayo dito, intake at exhaust, dalawa. At dito naman sa intake number 2 at exhaust number 3. Yan. So yan ang a-adjustin natin sa isang posisyon ng ating timing. So dito, yan ang palatandaan. Mamaya pag number 4, baliktarin naman natin. So ang a-adjustin natin mamaya sa number 4 is ito, intake exhaust 4, tapos exhaust number 2, and intake number 3. So ganun lang guys, no? So dalawang pihit lang tayo sa crankshaft. So dito mag-adjust tayo ng intake. Ang clearance nga pala niyan guys, no, is 10 mm. Yan. So konting tugsok-tugsok lang yan dyan. Kunin yung tamang clearance. Tapos pwede na nating hapitan yung ating nut adjuster, no? So konting tiyaga-tiyaga lang. So ayan, pag nakuha ng tamang clearance ay ating hahapitan yung laknak niya para i-testing kung tama na yung ating clearance. At dito naman tayo sa pangalawang intake valve, no? So same lang yan, 10 mm. Kung anong adjust mo dun sa una, yun din ang gawin mo doon sa kabilang intake, kasi pareho silang 10 mm. At dito, pag nakuha na yung tamang sukat, ay ganun pa rin ang gagawin, no? Hahapitan natin yung kanyang laknat. At syempre, dito naman tayo sa exhaust valve number 1. So ang clearance natin dito guys, no, is 15 mm. Pareho lang din dun sa kabila, no? Dikit yan, dalawa yan, kasi 16 valves po yung ating 4M41 engine, no? So 10, 15 yung ating clearance. So 10 yung intake, 15 po yung ating exhaust valve. So ganun dun ang proseso, no? Kunin yung tamang clearance bago hapitan, no? Kaya basic lang yan guys, no? Mahangin mo lang bilang. Ha? Mahanginan mo. May ibang ano tayo. Kukulang lang. So after natin ma-adjust yung exhaust, dito naman tayo sa intake cylinder number 3, no? So back to 10 tayo kasi intake yan. At kapag exhaust, yan po ay 15 mm. So yun guys, no? After natin i-adjust ito, dito na tayo sa pangalawang pihit, no? So yan, so binaliktad lang natin yung marking. So kanina dyan yung guys nakatutok. Yan, nakatutok dyan. So gagawin natin, hatiin lang natin dyan, no? Kung saan kanina nakatutok, baliktarin lang natin, no? Ganun din sa kabila. Dapat level yung ating mga puldok kung saan yan nakatapat, no?
Tapos, mag-a-adjust na tayo dito sa cylinder number 4. So, parang ganun din kanina. Dalawa ang adjusted, intake at saka exhaust. At yung ating exhaust number 2 at intake number 3. So, same process lang yan guys, no? So, ganun pa rin yung sukat. 10 sa intake at 15 sa exhaust. So, kanina dyan tayo nagsukat, no? At saka yan. So, baliktad naman ngayon. Dito naman tayo sa number 4, no? At parameter X pa rin yung ating pag-adjust. So, baliktad nga lang guys, no? So, ganun pa rin. So, ngayon, itong unahin natin at saka yung exhaust, no? Yan. Intake 4 at saka exhaust 4. So, after mahapitan guys, no? So, ito, ipafinalize tightening natin itong camshaft. So, take note guys, no? Baliktad nga palang pahapit niya, no? Ayan, makikita nyo, pataas yung ating hapit. Kasi baliktad ang pihit niyan. Marami nang nagkamali niya, no? Kaya may nasira. So, dito, ayan, pag sinabing 4M41, pag nagpaluwag kayo ay baliktad din. So, ayan, makikita nyo, hinahapitan natin, puro pataas, o patulak. Yan. Yan ang wag na wag nyong kalilimutan guys pagdating sa 4M41, no? Hindi nakakalas yan. Kaya dito paikutin natin, no? Para sigurado tayo na walang sabit yung ating pagkakagawa. So, maikot mo lang siya guys ng isang beses, ibig sabihin walang sabit yan. So, smooth na yan. Bagay success yung ating operation, no? So, dito tanggalin na natin ang takip ng injector. Dahil sa ito'y atin ang tatakluban, no? Ito na yung final moment na mabubuo na ang ating 4M41 engine. So, dalagay na natin yung ating valve cover. So, makalipas lang ilang oras. So, ito na siya guys, no? So, ayan. Yan ang finished product ni CarrierWorks. So, ito guys ay ready for installation, no? Yan, may mga marking na po yan, yung mga tornilyo natin. Yan po kasi ang tanda na nahapitan na. So, kanya-kanyang diskarte lang yun guys, no? Kung paano nyo gawin. So, yun nga guys, sana nakapagbigay ito sa inyo, no? So, sa ngayon, hanggang dito na lang po ang ating video. So, maraming salamat po muli sa inyong panonood.